Kuya Jesus, turuan mo kaming maging mga masunuring bata. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit wala silang nahuli ng gabing iyon. Nang magbukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang. Sakay ang munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas na magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Hello mga bata! Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa ikatlong pagpapakita ni Kuya Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Si Kuya Jesus ay nagpakita sa mga alagad na nooy nangingisda upang makahuli sila ng isda. Walang tanong-tanong, inihulog ng mga alagad ang lambat at hindi lang ilang isda ang nahuli nila kundi napakarami. Hindi na nila halos mahila ang lambat sa dami ng kanilang huli. At dito na nila nakilala si Kuya Jesus. Makikita natin sa kwento kung paanong ang kanilang pagsunod ay nagdulot sa kanila ng maraming huli. Sinasabi na ang pagsunod sa Diyos ay isang paraan ng pagsamba at daan din upang mapalapit tayo sa Kanya at sa gayoy umunlad bilang tao. Sa pamamagitan ng pagsunod, makakamit ang tunay na kalayaan, kaligtasan sa mga panganib at kasaganaan sa buhay. At dahil ang pagsunod ay isang biyaya mula sa Espiritu Santo, mahalagang maging laging matalas ang ating mga pandama para buong pusong makatugon sa Kanya. Nang "Naparito ako, aking Ama, mag-utos po kayo." Kayo ba mga bata, meron din ba kayong karanasan ng pagsunod? Kanino at bakit kayo sumusunod? Anong kabutihan ba ang maidudulot kapag tayo ay marunong sumunod? Sa pagsunod, ang bawat isa ay nagiging masunurin at mabuting bata sa mga tao at sa Diyos at napapalapit tayo sa kanila. Gayon din naman, tayo ay nakatutulong na ang mga gawain ay mapagaan at mapabilis. Ngunit higit sa lahat, mahalagang malaman natin mga bata na ang pagsunod ay tanda ng pagmamahal at paggalang. Kaya naman, sundin natin ang mga nakatatanda sa atin, ang mga namumuno o may katungkulan, ang ating mga magulang, at higit sa lahat ang ating Panginoong Diyos.
Sa ating ebanghelyo, ang mga alagad ay muling nakaranas na sumunod sa utos ni Jesus. Subalit, ang utos na ito ni Jesus ay hindi lamang patungkol sa paghahagis ng lambat, kundi higit pa rito, sapagkat nais ni Jesus na sila ay mamalakaya ng tao. Ibig sabihin, ipahayag sa mga tao ang mabuting balitang hatid ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Binigyan din ni Kuya Jesus si Pedro ng tungkulin na pangalagaan ang kanyang kawan, ang simbahan. Sabi sa katisismo ng simbahan, si Simon na binigyan ng Panginoon ng pangalang Pedro ay bato ng kanyang iglesia o simbahan. Ibinigay sa kanya ang mga susi nito. Ginawa siyang pastol ng buong kawan. Ang tungkulin na ito na ibinigay kay Pedro ay ipinagpapatuloy pa hanggang ngayon ng mga obispo sa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng Santo Papa. Tulad ni Pedro at ng iba pang mga alagad, sila ay matapat na sumusunod sa utos ni Kuya Jesus, lalo't higit sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating kaligtasan. Mga bata, tayo ngayon ay hinahamon na maging masunurin din di lamang sa mga tao kundi kay Kuya Jesus at sa simbahang ating kinabibilangan. Sapagkat noong tayo ay bininyagan, lahat tayo ay nakibahagi sa misyon ni Kuya Jesus. Ano-ano ba ang ating mga tungkulin? Una, patuloy na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisimba tuwing linggo at sa pagdarasal araw-araw. Ikalawa, pagbabahagi ng ating talento at kakayahan sa pamamagitan ng pagsali natin sa mga gawain ng simbahan tulad ng pagiging sakristan, taga-awit sa misa, tagabasa at iba pa. Pangatlo, tulungan ang mga mahihirap at nangangailangan. Tumulong tayo sa pag-abot ng ating makakaya. Mag-share tayo sa iba. Lapitan natin sila o kaya naman ay ibigay ito sa simbahan na siyang magdadala nito sa kanila.